Magandang araw po, magandang gabi sa inyong lahat, mga kababayan, mga katinig, saan man dako kayo naroon ngayon sa ating mundo na ginagalawan, ay sana'y nasa mabuti po kayong kalagayan. Pag-usapan po natin ngayon yung mga impormasyong ibinigay sa atin ng mga mainstream medyang pinagkakatiwalaan natin. I will drop their name. Isa na po dyan ay yung Bilyonaryo News Channel na kung saan ay masigasig po talagang nagsasaliksik sa mga bagay-bagay na kumonekta dun sa mga katiwalian at yung mga sasabihin na nating linta, buwaya, garapata, mga parasite dyan sa loob ng bansang Pilipinas. Isa-isahin po natin yung mga impormasyon at sa ating makakaya, himayin natin kung paano maipagdudugtong-dugtong. Hindi po tayo mananahi, pero tatahi-tahiin po natin yung mga bagay-bagay na nararapat lang na maintindihan at malaman ng ating mga kababayan. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito ay pwede pong pakipindot at dahil libre naman po yan ay konting lambing lang para lagi po kayong alerto, para lagi po tayong magsama-samang manood, magkwentuhan, magdiskurso sa mga importanteng detalye at mga impormasyong nangyayari may kinalaman sa mga kabulastugan, katiwalian, mga kawatan dyan ngayon sa bansang Pilipinas. Tulad ng nandiyan dyan sa ating nakasulat dyan, yung mga taong tiwali, yung mga taong oportunista, abusado sa kapangyarihan, yung mga taong hindi pwedeng, hindi nararapat na nandiyan dyan ngayon sa kanilang mga posisyon bilang Cervantes o servant na dapat nga ay yun ang ginagampanan nila. Pero kabaliktaran po ang nangyayari dahil imbis na sila ang magsilbi, ayusin ang bansa para sa mga tao, lalong-lalo sa mga kapwa nating dukha, yung mga kapuspalad, ay pinagsasamantalahan pa po nila. Imbis na sila ang tumulong sa kanila, sa mga kababayan nating mahihirap, ay sila pa po ang ginagawang sangkalan, ginagawang aparatos para makamit o makuha nila yung mga vested interest nila sa bansa. Na sabi nga ay marami ng patotoo dyan na yung pagiging politiko ngayon dyan sa Pilipinas, sa mahal nating bansa, ay ginawa ng business ng mga hinayupak na yan. Hindi po yun na pagmumura, hindi po ako magmumura dito. Yung word na hinayupak, ano yun? Expression lang po yun. So, uli, magandang hapon, magandang umaga, magandang tanghali po sa inyo. Huwag na po tayong magpatumpik-tumpik pa at pag-usapan natin ngayon. Kilala niyo po ba yung si Raul? Si Raul? Yan po si Raul. Yung kapatid nun ay si Bendalo. Si Ben, kilala niyo po si Ben? Yun po si Ben na laging dumadalo sa mga press conference. Yun lang po ang isang tinutukoy kong ombudsman sa balat at istorya ng Pilipinas. Siya lang po ang ombudsman na mayat maya ay nagpapapreskon. Ang laki ng bibig ng bunganga ng Bendalo na yan. At yan po ay may kapatid ngang sinabi ko kanina na si Raul. Si Raul. Alam niya po ibig kong sabihin no? Just pronounce it right if I give me that opportunity para i-pronounce ko po. Si Raulo. Yun po ang kapatid na panganay ni Bendalo.
etc. Erratum po, nagkakamali ako. Kasi para po sa akin, ay sila yung magkakapatid. Ibig kong sabihin, magkakapatid, magkasapakat po yung mga hayop na yan. Mga hayop. We are a social form of animal. It's not a rude word. Hindi pa ako nagmumura dito, okay? Pag sinabi ko po na hayop, I am a hayop as well. We are, as I said, we are a highest social form of animals according to those mga academies o philosophers. So, ang sinasabi ko lang po, yung si Bendalo, kapatid na rin po yan ni si Raul. Yung si Raul na po yun ay, sige na nga, pangalanan ko na. Yan po ay si Ramon Tulpo na nagpapapansin, kamakailan lang ay nagbigay siya o naglabas siya ng wari mo'y expert sa pang-imbestiga o intelligence siya na may higher ranking na bawat salita niya ay gospel truth. Ibig sabihin lang po ay paniniwalaan, dapat paniwalaan ng taong bayan o ng kung sino mang makarinig. So yan po ay naglabas ng listahan nung mga di umano'y destabilizer nung kasagsagan pa po ng bago mangyari yung mga rally nung INC rally. At naglabas po yan ng pasabog na dahil irrelevant na nga yung si Raul na yan, kung si Ramon Tulpo ay nagpapansin. Yun nga ay naglabas ng napakahabang listahan na dapat siya na lang ang kinuha ng gobyerno ng administrasyon ni Marcos o ng mga tuta nila sa AFP para mabawasan na yung budget para sa confidential fund nila o intelligence fund nila na wala namang silbi dahil nga sa seemingly pinaniwalaan nila yung sinabi nitong si Raul na to, si Muntulpo. Yan po, kapatid po yan, ay akin pong opinion lang to. Magkakapatid, siblings na po yan sila, siblings of all undue process implementation of the law. Yan ang para sa akin. Kasi simula po kay Bendalo, si Remulla, si Boeing Remulla, ang simula ng siya ay isa sa mga dahilan kung bakit naipatapon si Pangulong Duterte sa The Hague. Di ba po? Siya po at yung kapatid niya, yung sibling niyang, younger sibling niya na si John Vic Remulla, napakaubod ng sinungaling. Sila po yan. At ipag-connecta na rin po natin yung siblings na Tulpo brothers na yan. Simula sa matanda hanggang bata, puro po yan mga manggagamit o yung sinasabing mga hunyango. Yung chameleon, yung nag-iiba-iba ng kulay. Kasi kung naalala nyo po noon, nung kapanahunan na nasa posisyon ang ating mahal na Pangulong Duterte, dikit ng dikit po yung mga Tulpo brothers na yan. Praise ng praise sa mga ginagawa. Lalo na yung yung batang Tulpo. Nakalimutan ko na tuloy ang hinayupak na yan. Basta, yun po ang pangalan niya. Si Erwin Tulpo. Yun po yan. Yan po ang isa sa pinaka sinungaling. Hindi po natin pwede na hindi pansinin yan kasi mga papansin nga po yan yung isa naman na pangalawang kapatid, ang sinasabi ko yung isang senator o senatong na selective yung pag-i-implement niya ng hustisya di umano na kaya ng ginagawa. Nagsimula lang ng vlogger din yan noon Although may TV program siya sa television, pero yung pinaka patok na pinapanood ng masa ay yung pagiging tulpo action na daw yan noong mga panahon. Doon niya nakuha na kondisyon yung isipan ng mga mamamayan, yung mga taong bayan, yung mga medyo may pagkauto-uto nating kababayan. I'm sorry to say, pero that's the reality. Reality bites.
balik nga po tayo dyan sa mga siblings na yan. So, yung pangatlo, yung sino bang matanda sa mga ugag na yan? Sa mga kulukoy na yan? Si Ramon Tulfo, si Rapi Tulfo, and then si Erwin Tulfo. Apat pala yan eh. Sorry. I beg your pardon. Kasi akala ko 3 lang. Kasi nung isang interview niyan, na in-interview pati yung nanay niyan, napanood ko lang sa ilang programa. Matagal na yun eh. Hindi isinama si Ben. Hindi si Ben Dalo, si Ben Tulfo. Yung Ben Tulfo na yun, yung tinatawag na tutubi. Tinatawag yun na tutubi ng sarili niyang kapatid na may pagkasayad nga sa kung kailan tumanda, doon naman ay kumuldas yung kadena. Bicolano po ako kaya sinasabi, pag kumuldas yung kadena, ibig sabihin, alam nyo, metaphorically speaking, pag nagbabike ka and then maluwang na yung kadena mo ng bike mo, kaya kumuldas na. So itong si Ramon Tulfong siraulong to, ay kung kailan na tumanda, saka tumandang paorong, kumuldas pang kadena. He's losing his marbles, kung baga. This is how this English people say. Yung mga ganyang mga expression, losing their marbles, etc. etc. So, yan na nga po. Yung siblings na yan, isa po yan sa tatalakayin natin. Si Ben Tulfo at yung si Raulo. Walang iba kundi si Ramon Tulfo. Yan po. At ang pangalawang pag-usapan po natin ay itong naman si... Sino to? Itong si... Yung... I am 100% sure na hindi po siya kapatid ni Nino Barsaga. Kilala niyo naman po siguro yung mga DDS dyan. Mga katulad nating organic na DDS. I'm sure kilala niyo yan si Nino Barsaga na naturingan noon na DDS pero shit pala. Naging tae ang hayop. Kaya ngayon ang kadena na yung gold dun sa bling-bling niya sa ano. Nakikita ko lang sa mga thumbnails pero hindi ko pinapanood ng hayop yan. Kasi walang katuturan yan. Imposibleng mga utu-utu lang manunod, mga unga-unga lang ang manunod sa taong ganyan. So hindi po yan kapatid ni Kiko Barsaga. Ang layo ng diferensya. Itsura at isip sa isipan. Yung si Nino Barsaga ay sobrang overflowing yung guni-guni nun. Kaya nga kinuha ng mga administrasyon ni Marcos na vlogger nila dahil pare-pare silang mahilig sa mga wording na guni-guni. Di ba po? So ito po, yun na isa at pangalawang pag-usapan na din kani-kanina lang po na pansin natin ay na silayan natin yung isang balita. I think it was Bilyonaryo News again. Ang galing talaga nitong bilyonaryong to. Palakpakan natin. Ewan kung sinong may-ari nito. Pagpasensya nyo po yung boses ko kasi medyo may plema. Anyway, hindi naman po tatalsik sa inyo yan. May medyo inuubot, sinisipon po tayo ng bahagya. So, kahit papano ay pilitin po nating magbigay sa inyo ng konting impormasyon at makadagdag po tayo sa mga tumutulig sa, ulitin ko po, hindi po tayo dito for the views or for monetization. No. Hindi po natin kailangan yan. Awa ng Diyos, sapat naman po ang ating ikabubuhay. Buhay na buhay po tayo. Pag gustong mabuhay, nabubuhay naman. O pabuhay-buhay naman po ng bahagya. Awa ng Diyos. So, kaya kung masilayan nyo naman po ito, ay kung gusto nyong makarinig ng mga realidad o sabihin na natin, real talk, straight to the point, at mga balitaktakang sabing tutusok sa inyong mga kasukasuhan sa biro lang po.
Basta, kung gusto niyo pong real talk at prangkahang usapan, dito po kayo sa ating channel makinig. At least makadagdag po tayo. Seryoso po makadagdag po tayo sa mga nag-iingay na mga kapwa nating vlogger dyan. For example, sina Bostada, yung mga magagaling, si Banat Bay, si Coach Oli, at sino pa yun? Marami po sila. Lalong-lalo na si Attorney Vic Rodriguez. Napakatalino, napaka-consensus and straightforward, prangka at seryosong pagpapahayag, pagbibigay ng impormasyon para maitaas nga ang antas ng kaalaman ng bawat Pilipino. Bawat kapwa nating Pilipinong hanggang ngayon ay pilit pa rin at pinapanatiling mangmang ng mga politikong nandiyan ngayon sa bansang Pilipinas. At isa na po yan. Pati na po si Eric Celis. Yun, panuurin po natin silang lahat. Hindi ko po sila kabantay. Ako'y sa aking... Excuse me po. Nababaing tayo. Pasensya na pag nabaing po ako ng bigla. Malamig na po dito ngayon kaya even though nandito tayo sa loob ng ating simpleng pamamahay ay naka-jacket po tayo para protection. Second skin natin. Protection sa lamig. Ayaw ko pong i-on yung heating kasi dagdag gastos pa yan. Di ba? Ganito lang po ang buhay OFW. Nakikipagsapalaran, akala po ninyo yung mga ibang kapwa natin Pilipino dyan sa Pilipinas. Akala po ng mga OFW ay naghahakot, nagpapala o pinupulot lang yung pera dito. Pinaghihirapan po yan mga kababayan at nagpupuyat. Although dito nga po sa mga malalamig na bansa ay hindi pinagpapawisan, mga babagya lang. Pero pag toxic yung trabaho, talagang pati singit mo at lahat ng kasingitan ng katawan mo, pagpapawisan ka talaga. Depende na sa trabaho yun. Awa ng Diyos naman po, yung ating trabaho ay ganun naman. Manageable. Under control tayo pag nandun tayo sa ground. So, balik po tayo sa ating usapan. Dahil baka mapalayo na pag-usapan po natin yan. Yung sino pa nga yun? Yung anak ni... Yung umingiwi-ngiwi. Si Sandro. Si Sandro K.A. May kakahawig kasi yun na singer nun yung nagpa-transform into a man. Hindi siya masatisfy sa pagiging babae niya. Lalaki daw siya. Kaya nagpa-transform into lalaki na, may bigote na, may wala nang harap. Mayroon na rin sigurong buntot sa harap. Loko lang, biro lang po. So, ang tinutukoy ko po ay walang iba kundi si Sandro Marcos. Kailangan po nang dinan yung Marcos kasi napakahalaga, importante po yun. Importante na mahalaga pa po. Nadiinan po natin yung apelyidong Marcos. Ang mga Marcos ay napakahalagang apelyido sa bansang Pilipinas na ay noon nga po ay sa itinurin ng suka. Isinuka na ng buong bansang Pilipinas. Ipinatapon sa Hawaii, sinalo ng mga Amerikano through the Americans. Powering control, kaya po sila nakaligtas. Back to history. And then, isinuka na ng mga kapwa nating Pilipino ng Pilipinas. Kinain uli. Yung suka ay kinain uli. Yan po. Ayan, ang anak na yan ni Ngiwi, walang iba kundi si Bongbong Marcos, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay nagkaroon ng anak na si Sandro. Ang anak na tong si Sandro, kani-kanina lang, nakita po natin na idinikit yung pangalan niya at yung pagmumukha niya
sa kanyang uncle. Walang iba kundi si hulaan. Madaling hulaan yan. Si Tambaloslos. So kaya, sila daw po ang mga king o hari ng pork barrel. Ay, nakaka-proud. Kayong mga loyalista dyan, yung mga ensaymada vlogger dyan. Palakpakan kayo. Maging proud kayo sa mga amo nyo. Maging proud kayo dyan sa mga amo nyong binoto nyo yan. Namin nyo ang pait at lasap-lasapin nyo yung tamis at pait ng kanyang mga ng inyong mga amo at pinaggagawa ng inyong mga amo, mga Panginoon nyo dyan. Balik na po tayo dito sa ating talakayan para po baka napapalayo na tayo. Intro pa lang po to pero medyo matagal na. Pagpasensya nyo na po dahil ay gigil na gigil at tayo ay nanginginig sa gigil para batikusin natin ang ating mga mahal na panggulo. Walang iba kundi si Ferdinand Marcos Jr. At tatalakayin din po natin yung kakaibang hiwaga na binabalot ang bagong itinatag ni walang iba kundi si Ferdinand Marcos Jr. na ang independent daw na ICI, hindi ICC. Bakit po yun? So yun po. At sa panghuli, sana abutin pa ng oras natin ay yung CPRRD, yung sitwasyon at yung kalagayan niya. Hindi po natin bawat vlog po natin ay hindi po natin pwedeng kalimutang hindi mabanggit ang ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ang ating tatay digong. Saan man po siya nakahiga ngayon sa kanyang maliit na area o silid, ay sana'y wala siyang sakit, pain-free po siya. Tahimik kanyang pag-iisip, which is I'm sure hindi dahil siguro alam nyo na imposible na magkaroon siya ng katahimikan unless na ako on the other degree of my way of thinking. I think ang ating Pangulong Duterte he's already into a point of being stoic. Tanggap niya na kung ano yung kanyang kapalaran at sinabi naman po yan ni Pangulong Duterte noon na tanggap niya na at pinapahubaya niya na sa bansang Pilipinas at sa Panginoon yung ano't ano man ang kanyang kahihinatnan, nagawa niya na. Kung baga the highest point of his existence o purpose niya sa bansa, sa mundo ay naabot niya na. So kaya yun po. Okay, bago po tayo magdramaan dito, pag-usapan simulan na po natin ang ating balitaktakan. Pagpasensya na po sa aking payak na kakayahan ay ipagpaumanhin nyo kung hindi ko po maibigay yung inyong expectation. Uli po, dahil bago-bago lang po tayo pero at least po nagsasalita po tayo. Hindi po lang tayo nananahimik. Tulad ng iba dyan, kasi pag nanahimik kayo, ibig sabihin duwag kayo, wala kayong paninindigan, o kasapakat kayo, o wala kayong pakialam sa mga kababayan nating naghihirap, tinatamaan ng dilob yung korupsyon na yan ng administrasyon ni Ferdinand Marcos Jr. So, punta na tayo sa ating pag-uusapan. Ito po, sa ating unang talakayan, punahin po natin ang War of the Brothers, siblings of Tulfo. I'm sure si Libayan, kung ikaw ay makasaglit madaanan mo to,
I'm sure baka akampihan mo ko dahil ito ay ating pagsisikapang batikusin ang di umano'y mga dating suportadores noon ni Pangulong Duterte. Pero lumabas ang tunay na kulay. Excuse me. Ay sila ay naging hunyango, nagpalit ng kulay, lumabas ang kanilang tunay na agenda. Ano yun? Oh, sound effect ko pala yun. Akala ko may nangyari na sa likod ko. Pagpasensya niyo na po ako at medyo tumatanda na tayo kaya at mahilig sa kape kaya masisindakin tayo. Yan. So yan nga po. Pag-usapan natin ang gera ng mga Tulfo brothers, siblings. Walang iba kundi si Ramon Serraulo Tulfo at si Ben Totobe Tulfo. Makikita nyo po yan sa ating thumbnails. Yun po ang ating highlights kasi interesting naman. At napansin ko po dito kay Ben Tulfo. Sunod-sunod po ang atake niya. Nasa attack mood siya. Passive-aggressive mood of attack. Hindi niya dinedirekta. May papakita po ako dyan na dinirekta niya mismo kung inatake si BP Sara. I don't know, baka tinopak o abstinence siguro o hindi na pagbigyan ng kanyang asawa kaya uminit ang ulo, nakapag-isip mag-vlog o yun ang tinapik niya, binanatan niya si BP Sara. Ipapakita ko po yan sa inyo mamaya, pero for the meantime pakita niya po natin ito dahil medyo matagal na ako, baka abutin tayo ng siyam-siyam, hindi ko pa matapos yung mga pinangako kong i-discuss sa inyo. Simulan po. Panoorin po natin ito si veteranong kolumnista daw. At ngayon, whistleblower ng mga destabilizers. Di ba? The very reliable and brave Mon Tulfo! Yay! Salamat. Hello. Sanay ka ba na ikaw yung ini-interview? Hindi. Hindi, di ba? Pero ngayon, you're the newsmaker. I think it's because people are all full of opinions and conspiracy theories. And Tandaan mo, social media, yun ang Umayos ka daw, sabi ng tutol mong tutubi. Radio, television, and newspapers. so meaning, Lahat gusto maging journalist. correct. Diba? Totoo naman. Lahat, Yes. pati yung magbabasura, may mga opinion. May opinion. Lahat na naging At madalas analyst, tama sila. analyst, Kasi lahat na naging journalist, lahat na naging abogaduhan. It's true. I think the lowest of us, Tayo yung hindi financially, parte dun. Mga simpleng are the vlogger lang hardest po hit by tayo na corruption. nagbibigay ng At the lalabas ng barangay hinahing level. natin. Yes. Totoo yun, Mon, ha? Totoo. That's something that maybe you can look at also. Corruption in the barangay level is OA. Kaya nila alam. OA ha? Yung nangyayari Yan ang sa baba. OA, yung kaharap mo. Yung mga nasa taas, hindi alam. Dahil nasa taas sila eh. Correct. Diba, Yung sabi nga taksulok nila- na sabi sinasabi nga mo. May kasabihan na The lifestyle, the- class of the place at lifestyle. the top is a lonely one. Hindi. Walang magsasabi Diyan ka sa'yo. nagkakamali, Correct. sir. Kasi habang sila ay Nasa busy tuktok. sa mga 100 million peso project, Tama. Correct. yung 100 pesos na dapat binabayad sa street sweeper, hindi pa nabibigay. Correct. That's what I mean. That's right. Na Oo. it doesn't trickle down anymore because baka nananakaw na sa taas o binubulsa ng barangay captain. Hindi ko lang alam. Maraming narinig ako na binubuksan ng barangay captain. Kaya nga, Oh. nakakaawa. May pasabog din naman to. Si Raulo Tulfo Ramon. Si Mon Raulo Tulfo. May papasabugin na. So hahantingin niya yung mga barangay captain daw huwag mo nang pigilan yung amats mo, Mon Tulfo. Kung meron kang kilalang mga barangay captain, kasi para simulan yan sa baba. From the hierarchy. Simulan sa kung may mga SK, wala nang SK ngayon. Yung mga counselor na lang. Kung may kilala ka na mga korap, ng bubulsa nga, sulang sinabi mong kilala mo, ibulgar mo yan.
mas mabuti pang yun ang binulgar mo dun sa Facebook page mo imbis na yung destabilizer list mong hayop ka. Kaya kung saan tumbong mo naman yun ay nakuha na bunot, baka sa tumbong ng mga kapuwetan, mga kakampwet. Kilala niyo po yun, yung mga kakampwet. O baka dun niya binunot yung listahan na yun sa tumbong ng mga puwet ng mga kakampwet. Biro lang ha. Awa ang mga tao, sobre matatanda, yung mga batang Tandaan mo yung nasa yung COVID, di ba, na namigay? Yung mga umaangal yung mga tao kasi yung barangay captain, kung sino lang yung gusto niya, ibigyan niya. Pero yung kalaban niya sa yung hindi bumoto sa kanya, hindi niya binibigyan. Kaya nga. It's so that has Hindi to ko pala be in na-off law yung also. soundtrack natin. Eto I'm sorry guys. sa Facebook page mo, ano yan ba? maingay yun. Parang meron kang sumbungan platform. Wala, yun lang, Ramon Tulfo. He's a sana, lonely meron man. akong, Sabi nga nung kapatid niya, wala na nga daw dyan Ang babae. title ng Facebook account ko sana, Me and My Big Mouth. Kaya, Obviously. parang Definitely. ang malaki ng Bagay. Coming from your own mouth. Kaya Big nga, mouth. Bagay yan. Bagay na bagay po talaga Bagay sa'yo na yan. show. Alam Meron niyo po, tingnan niyo tong mamang to. Siguro ay talagang nag-uulyanin na to. Ewan ko ba, si Corina naman. Ito, hindi tunay na tao si Corina. Baka AI din to. Bakit? Kasi ganito, mapapansin nyo yan. Tingnan at titigan niyo yung ilong ni si Raulo Montolpo. May lumalabas na tungay. Kung observant kayong tao, mapapansin nyo yan. Manay nakalabas na. I-maximize nyo na lang yung screen nyo and then i-focus nyo dyan sa ilong. Yung right side, nostril niya, may lumalabas na fluid-like. Hindi to white powdery. Tulad nung lumabas sa ilong ni Ferdinand Marcos Jr. habang nandun siya nakatayo sa activity nung paglulunsad ng Bonifacio ba yun? Basta, yung nakalipas na yun, may powdery substance na lumalabas sa pagmumukha sa parte ng pagmumukha ni Bongbong Marcos Jr. Kundi yung powdery substance na yun ay yung tinatawag na Coca-Cola. Ayun yun. In other words, cocaine. Huwag nating sabihin ng Kung gusto nyo pong makita yung papaano ginagawa, kung gusto nyo matutunan kung paano ginagawa at kung anong mga chemical ingredients sangkap ng paggawa ng Coca-Cola, ibig kong sabihin yung sinisinghot na powdery substance ni Bongbong Marcos Jr., panoorin nyo po yung isa kong vlog. Ang mismong nagbulgar po noon ay walang iba kundi ang sikat na si Gordon Ramsay. Pinasok niya yung lungga sa Colombia para tuklasin, ipakita from the start till the end ng proseso sa paggawa ng Coca-Cola. Paunurin niyo po yung isa kong vlog doon. Matututunan niyo po yung sinasabi ko. Pero wag niyo pong gagayahin kasi napakadali lang po palang gawin yan eh. Balik po tayo dito. So napansin niyo po yung ilong ito. Ito lang hindi naman sa it's not abhomiden. Whatever you call. Ad hominem. Hindi po natin inaatake ang personality nito ni si Raulo Mon. Pero sana naman tumingin muna siya sa salamin at bago siya humarap sa camera dahil ang dami namang nakakakita. May mga anak at apuhan po ata to. Lumalabas na ang tungay mo, Montulpo. Nag-uulyanin na tata. Ilang taon na kaya to? Isipin mo yan. At may kamukha pa po to. Kung nanood po kayo nung pelikulang Batman and Robin o whichever, ay ito'y kamukha nung isang protagonist doon. Yung antagonist. Yung mga kontrabida doon na si Joker. Hindi na kailangan mag-maskara o maglagay ng epekto. Mukha na talagang si Joker to. At yan, balik tayo dyan sa pinagsasabi niya. Ni Attorney Clint Aranas. Okay. Yeah, TNT.
Tito Mon and Attorney Clint. Yan. Tito Mon talaga. Tito ka na ngayon. Payag ka na sa tito. Ulol. Ay, wala na tayong magawa eh. Ilan ang apo mo? Kuya na lang, sana. No, really? You're a lolo already? Oo. Sabi ko na eh, may Hindi ko ano na na to. mabilang. Ang dami. Ang daming gastos. Okay. Meron kang blind item. Are you really known for your blind items? Parang Yes. ngayon lang. Yes, Yeah. yes. Nung araw pa, nung may column na ko, meron ako mga blind items. items. At Okay, so the alam latest ko yung may column pa nga to sa isang pahayagan eh. At alam nyo kung sinong nagpa-talsik nito. Kaya siguro may vendetta, personal vendetta to sa mga pamilya bangag. Hindi pamilya banal, pamilya bangag. Ha? Dahil pinatalsik, sinak in English term, or anong tawag dyan? Yung American, basta sinisanti to ni walang iba kundi si Liza Marcos. Yung babaeng impacta dyan sa Malacanang na nagpapatakbo daw ng Pilipinas. Yan ang sabi ng kanyang best friend na si Aimee Marcos. Pinatalsik po yan. I-discuss natin yan na bahagya maya-maya sa ibang vlog natin. Your Facebook page is about this political strategist na siya ang may kasalanan ng lahat ng ito. Alam mo, yun ang kaibigan ko kasi yung political strategist. Hindi ko na sabihin kung anong nationality. Galit na tuloy si tatay. Yung unang nirekomenda ko siya kay Digong, kay President Duterte. Pinagsasabi mo? Pinag-usap ko sila 2 beses sa EDSA Siang. At sinabi ng political strategist, ganitong gawin mo, ganitong gawin mo. I-highlight mo yung pagiging punisher of criminals. Kasi that's what you're known for. Ano ang sinabi ng gagong to? Duterte, apparently. In fact, sabi ni Duterte, impressed siya doon sa political strategist. If I win, you will become the consultant of my government. Consultant. Ang taas ng tingin mo sa sarili mong hayop ka? Hindi binayaran. Ay? Hindi binayaran. At hindi ginawang consultant. Hindi ginawang consultant. Hindi pa binayaran. 40 million pesos ang singil. Hindi binayaran. So, pero the strategy worked very well for him. Yes. In fact, kasama sa campaign trail yung Political strategist. Political strategist. Ito naman panahon ni Bongbong, nasa Christmas party kami ni Liza. May balak na si Bonget na tumakbo. Andun si Bonget. Sabi ko sa kanya, Balikan nga po natin kasi hindi tawagan ako natin mapapatahimik dito. kilala ko yan, sabi niya. Kaya, balikan po natin ng bagya yung sinagsasabi nito kasi medyo hindi ko pa pinanood to eh. So, ngayon lang talagang impronto tong pinapanood natin sabay-sabay. So, balikan nga po natin. Hindi ko kayang lunukin yung pinagsasabi nito tungkol kay Pangulong Duterte. Ito naman panahon ni Bongbong. Mali. Nasa Hindi ginawang consult Impressed siya doon sa political. Yung unang... for your blind items? Parang Yes. ngayon lang. yes. Nung araw pa, nung may column na ko, meron na ako mga blind items. Okay, so the latest blind item in your Facebook page is about this political strategist na siya ang may kasalanan ng lahat ng ito. Alam mo, yun ang kaibigan ko kasi yung political strategist. Hindi ko na sabihin kung anong nationality. Yung unang nirekomenda ko siya. Sino kayang inayupak na political strategist na kaibigan ditong hayop na to? Asaliksikin nga natin yan sa Facebook page niya daw. Nandun daw eh. Hindi ko kasi pinapalo tong gurang na to. Tandang to eh. With all due respect po sa'yo, si Raulo Montulpo, ako'y sumasaludo sa'yo. Hindi ako sumasaludo para saludo ko dahil sa kasipagan o kabutihan ginagawa mo. Hindi. Sinasaluduhan kita sa pagiging si Raulo mo. Ha? At hindi
Wala kang prinsipyong tao. Wala kayong prinsipyo. Kay Digong, kay President Duterte. Nag-uusap sila, pinag-uusap ko sila 2 beses sa EDSA Siang. At sinabi ng political strategist, ganitong gawin mo, ganitong gawin mo. Ulol, I-highlight mo yung pagiging tarantadong hayop na to. Ito mga kababayan. Sa palagay nyo kaya, si Pangulong Duterte ay makikinig sa isang political strategist na putra. May drug. Baka ito'y drug addict din tay. Linawanagin natin to kasi hindi ko, ito buti na lang binalikan ko po. Kasi hindi po natin pwedeng tanggapin. Ito po yung sasabing kalokohan, kasinungalingan, kahayupan nitong ginagago tayo. Yung mga nakikinig, nanonood dito sa tandang to ay pinaggagagago niya. Sa palagay niya, makikinig si Pangulong Duterte sa isang political strategist na kakilala niya. Imposible. Ipaputol ko na ang lilit ng daliri ko. May pingi-pinga. Ipaputol ko to, hindi makikinig si Pangulong, hindi nakinig si Pangulong Duterte. At hindi yan makikinig dahil si Pangulong Duterte ay mas dapat pang pakinggan ng kahit na sino dyan na mga political strategies at mga politiko. Dahil yung wisdom and thought ng ating mahal na Pangulong Duterte ay unique. Yun ang aking opinion. Unique and one of a kind. Ang taas ng IQ sa politika niya. Political IQ niya. That's how I see it. Hindi pwedeng, sino bang mga politiko ang yung benchmark ni Pangulong Duterte ay hindi kayang tapatan o pantayan o lampasan. Rather. So kaya itong kasinungalingan nitong hayop na to, kung kailan tumanda saka naging sinungaling, talagang tama yung sinasabi ng utol niyang tutubi, na tinawag niyang tutubi, na nagpapapansin nga lang daw tong hayop na to. Kaya ganyan, irrelevant na, kaya ganyan nagpapapansin para maging relevant uli. Yan, napansin ka. At pansinin natin. Baka nga, dapat wag na natin pansinin kasi magiging, baka gusto pang tumakbo to sa pagkasenador ha. Hindi katanggap-tanggap yung ginagawa ninyo. So, wala. Tapos na. Hanggang dito na lang. Hindi, loko lang. Hindi po natin pwedeng tapusin dahil hindi po natin dapat palampasin tong kahayupan. Kasi nungaling ang pinaggagawa nito. So, tuloy natin dahil mahaba-haba pa nating usapan. Of criminals. Kasi that's what Bago pa naging punisher si Pangulong Duterte, punisher na siya simulat sa pool. At ewan ko, may ginagalawang sariling mundo tong hayop na to. Sige nga pakita mo. At sasaliksikin nga natin yun kung sino yung political strategist na yun. what you're known for. So, sinunod ni Duterte, apparently. Akala mo'y utu-uto si Pangulong Duterte at magiging sunod-sunuran sa isang political strategist na yan? Gago. Sinong ginagago mo? Kung kaya mong gaguhin yung mga utol mo, kayo na lang ang maggaguhan. Yung utol mong tutubi at yung utol mong bendalo at yung utol mong selective, kayo na lang ang maggaguhan. Advice ko lang po yan sa'yo. Unsolicited advice coming from a humble vlogger like me. Kung mapanood mo to, pag pumuti na ang uwak, panoorin mo to. Muntol po. In fact, sabi ni Duterte, impressed siya doon sa political strategist. If I win, you will become the consultant of my government. Consultant daw sa lahat ng mga government agencies. I'm sorry. Hindi binayaran. Yan, may na ako. Penalty, nagmura na ako. At hindi ginawang consultant. Hindi ginawang consultant. hindi pa binayaran. 40 million pesos ang singil. Hindi binayaran. Dapat talaga So, magsama-sama pero to the sa strategy worked.
Si John Very Vic. well for him. Mga Yes. siblings In fact, to. kasama sa campaign trail yung Political strategist. political Di strategy. ba tatlo din yan na magkakapatid na lalaki si mga Rimulya? Yung matandang Rimulyang Bendalo, yung kulay ay akala mo nasunog na yung grilled na talong, aubergine, in other word, eggplant, o talong nga. Basta. And then yung isa na si John Vic, and then may isa pang Rimulya, excuse me. Yung isang Rimulyang reporter din. Reporter din ba yun? O dapat magsama-sama silang tatlo. And then yung apat na tulpo. Bagay po sila. Ito naman panahon ni Bongbong, nasa Christmas party kami ni Lisa. May balak na si Bongit na magmakbo. Andun si Bongit, sabi ko sa kanya, tawagan natin ito. Oh, kilala ko yan, sabi niya. Narinig ko na rin yan. Pinag-usap ko sila. Ayun. So ang pinapalabas ng hayop na to, ang galing-galing niya, ang tali-talino niya, at ang impluensya niya. Ibig sabihin, na-impluensyahan niya si Pangulong Duterte dahil siya pa daw ang nagpatakbo kay Pangulong Duterte. Ang kagaguhan, delusional ang taong to. He is living in his own small bubble kung saan ay yung guni-guni niya ang umiiral. Pinatakbo niya raw si Pangulong Duterte. Nagkaroon pa siya ng political analyst na pinayuan si Pangulong Duterte at yun pa ang pinakinggan ni Pangulong Duterte. Imposible. Kahit bali-balik, magtabak, tumbling ka, paikot-ikot ka, muntol po, hindi kita paniniwalaan. Ha? Tapos na naman, ito na naman daw, may kinalaman na naman to sa pagpatakbo kay Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Si Bangag. Sige yung political strategy at sabi niya, huwag mong sagutin yung mga binabanat sa'yo. Stay on the high moral ground. Yun panalo siya. Di ba? Si BBM, hindi sumagot sa mga banat sa kanya. Manloloko. Itong tao to. yun Ito ang naman si strategy. Corina. Okay, so Paniwalang bakit paniwala. pinapay-blind item yung pangalan? Ayaw ko. Ba- For security reasons. Oh, security. Us. Okay. So he's still alive. Yes. So he's not the guy I'm thinking about. Yes. Yes. Okay. But not Filipino. Filipino, Amerikano. Oh, hybrid. Hindi na natin alam. Mahuli ka na eh. O sige na nga. Okay. Wala. BBM and Aimee. Ayan. Sibling feud. Where do you think this started? There are many stories. Do you think it's true that Okay, it is pakita ko lang yung because bahagyang yan in kasi the head of Aimee, she is the chosen one of her father? mahaba-habang Alam mo, istorya ano to ito ni si Raulo eh. Isang Sayad dahilan to. yan na alam ko. Si Aimee yung nagkumbinsi kay Sara na mag-slide down to vice presidency. Oh, narinig mo yan sa istorya ni Sara, Pinuntahan kaya sa yan. Cebu yan. Gina, Kinausap. Mag-slide down ka muna. ginagrab kasi mo na naman yung istoryang yun. You're taking the credit. Narinig mo lang yun sa istorya ni BP Sara. O baka nakinig ka o nanood ka dun sa mga expose ni Chavit Season. O kinuha mo na naman at ikaw na naman ang may akda. Hayop ka. Ito, kaya talaga sinuka to ng kanyang kapwa kapatid ni Tutubi. Dahil sa ugali nitong kasinungalingan. naman bata ka pa. Itong kapatid. Talagang kinampanya ni Aimee. Bigyan mo nga to ng tissue at punasan niya yung ilong niya at may tumutulong tungay. Si Bongbong. Pero nung manalo na si Bongbong, at least what he could have done, the least he could have done was to make his sister, elder sister, an advisor, di ba? Kaya head of the advisor ng Council of Advisors. Hindi.
Dahil magkagalit si Amy at saka si Lisa. They don't see eye to eye. That's the reason. That's the long and short of it. That's the long. Itong lagi po nating tandaan mga kababayan, mga katinig. Yung mga ganyang klaseng tao ay gagawa yan ng istorya, half truth, half lies, para doon sa mga taong basta na lang naniniwala pag anong narinig na panood nila, maniniwala sila kasi half truth, half lies na para maging kapanipaniwala yung istorya. Ganyan lang yan. So yan ang estratehiya, yung style nitong tandang to. Really? So what about all these stories na she tried to disenfranchise Bong while running? Parang incongruent naman yan sa kwento mo. Incongruent nga yan. Hindi yan case. consistent. Hindi yan kapanipaniwala. So do you It doesn't think, add up. What she did was advisable? I think so, from her point of view. But para sa akin, from looking at it objectively, dapat magkaroon naman ng utang na loob si Bongbong sa Ay wala ngang utang na loob yan. Ano bang inaasahan mo dyan sa boss mo ba yan? Walang utang na loob yan. Ang alam lang yan, manggamit. Yan ang pagkataon yan ni Ferdinand Marcos Jr. Si Bongbong. Oh, bongbong. Ha? Yan ang gusto niyan at yung style niyan, manggamit lang. Expert yan. The master manggagamit. Mambubudol, manggagamit. Pagkatapos niyang gamitin yung isang bagay, itatapon niya. Ibabasura niya. Ang masaklap pa, bago ibasura, dinura-duraan niya pa. Inapak-apakan niya. Ibig kong sabihin, kasi yung mga ginamit niya, hindi na lang pinakawala o hindi na lang sana. Kung ayaw niya na dahil nagamit niya na, tragis. I'm sorry. Kinasuhan pa. Yung tinutukoy ko, ginamit niya yun Si Pastor Kibuloy. Ginamit na nga, kinasuhan pa. Inimbentuhan pa ng mga kaso. Sinong mag-aakalang ganun ang mangyayari? Talagang expert nga yan si Bongit sa ganyang estilo. Kahit paano. Right. Well, he's been very kind in his responses. Sino si BBM. Parang Kasi yan, these people, the abuser, the corrupt, the user, yung mga narcissist, magaling yan. Magaling kunwari. Yun ang, kasi bago sila maging user, maging abuser, maging corrupt, may ma-master muna nila yung pagkukunwari. Alam yan ng mga CPP, NPA, NDF, yung mga nangra-radicalize, yung mga nang-re-recruit. Mapagkunwari yan. Magkukunwari muna silang mga maaamong tupa sa harap. Pero yung kaloob-looban yan ay mga jablo. Kaya ganyan yan. Kaya hindi mo, kung ikaw ay ungas, tanga-tanga, uto-uto, madaling mapaikot, madaling mapamanipula, mabilis kang paikutin, mabilis kang mapaniwala. Buti na lang tayo'y hindi. Ay muntikan na ha. Muntikan na tayong mapaniwala nun. Buti na lang nakapag-isip tayo. Kasi noon, akala ko natin nung baliktanaw tayo nun. Kasi nung lumalaban nga yan nung election nung 2022. Ay, ayaw naman natin kay Leni Robredo. Tapos, wala namang ibang tatakbo na si Isko Moreno naman noon ay para bagay kinukonekta pa yan dun sa mga NPA. Akala natin dahil kinampihan nitong si BP Sara, iperinukla nga naman na itinaas yung kamay si Bongit, si Bongbong Marcos na mambubudol. Akalain mo ba naman, kasi sinabi niya na continuity daw, unity, continuity, pagpapatuloy yung mga sinimulan ni Pangulong Duterte. Akalain mo sabihin na ganun, ipagpapatuloy, pero kabaliktaran pala ng budol lang pala ang hayop. May personal agenda pala.
pagkatapos niyang gamitin si BP Sara, no? Tingnan yung ginawa. Kinasuhan, kung ano-ano pang pinapa-impeach. Imposibleng wala siyang may kaalam-alam. Bas-bas niya yan. Oh. Isa siyang may bas-bas niyan. Kasapakat niya yung mga pinklawang kakampwit. And then yung leftist. And then yung sila. Sila din yan. Oh. Kaya ganyan ang nangyari sa bansang Pilipinas. Asan yung unity? Oh, talagang proven and tested na manggagamit yan si Budolman. Kasi ang agenda niyan ay maibalik lang yung mga kinuha ng bansang Pilipinas na pag-aari daw nila noon na kinulimbat nila. Yung mga gold, yung mga kayamanan, jewelries ng kanyang mahal na ina. Ewan ko kung buhay pa yun. Sana ay mamahinga na rin. Dahil overdue na yon si Imelda. So, ayan. Yan ba? Muntik na tayong mabudol. Buti na lang. O sabi ko, nag-isko ako nun. Ayaw ko rin kay Lene kasi lutang yun eh. O di, nag-isko na ako nun. Pero hindi ako nabudol. Muntikan na. Balik po tayo dyan. Parang, we're concerned about her. I hope she feels better. Sinusunod niya yung political strategy. Yung political itong, strategy. Oh, Being the moral Jesus. high ground. Yes. Parang ganon. Do you think this whole drugs issue will fly? Parang ilang beses ang sumubok lumipad nitong issue ng Hindi drugs. it's not gonna Yes, fly. It doesn't fly. Masakit Because- yan. Galing Personally, in my own opinion, humble opinion, I don't need to see or know if Marcos Jr., Bongbong Marcos, will undergo a hair follicle test. Kasi sapat na yung kumpirmasyon ng kanyang kapatid. Kasi nga, tulad ng sinabi ng karamihan, on my own personal assessment, yung pagpapa-hair follicle test na yan, sa yaman ng mga hayop na yan, bilyon, trilyon ang binulsa daw, di umano, ang kanilang pag-aari. Kaya nilang bayaran yung magpoproseso ng test. Unless, of course, kung yung pagtetest ay gawin sa gitna ng luneta. And then siya lang, and then si BP Sara, and then the rest of those being implicated na may mga di umano'y addict o kung ano pa. O doon sila mag-test na nakatelevise pa sila. O di hindi talaga madudoktor yan o madadaya. Pero kung sa loob lang ng health center or sa hospital yan gagawin, ay kanya dudoktorin yan ni hustler yan master yan, expert yan sa pandudoktor. Si Bongbong Marcos. O kaya hindi na natin kailangang pagpilitan pang ipatest yan. Dahil tama, sapat na yung pagkumpirma ng kanyang mismong kapatid na kababata niyang kapatid. Hindi kababata, katatanda niyang kapatid. sa Di ba? kapatid Mahirap. Dahil, noong araw, usapan lang, di ba? Whispers, bulong-bulungan. Pero coming from the horse's mouth, Exactly. yung kapatid niya mismo. O, dyan ka lang Di ba? tumama. Palagay na natin, may grain of truth. Okay. Di ba? Not just a But do you grain think of she lost truth. points there It's a because sand of truth. the host, Grain and Lesha, rice cut of her truth. off in the middle of her Stop speech. using idioms sa Pero, Montulpo. cut her off. Ginagawa mo parang ang magmukhang matalino Ginagamitan mo ng mga idiomatic expression mong hayop ka. In the middle of her speech. No, pero, they disconnected from okay. live. Oo. Pero yung naisabi na niya yung gusto niya Nasabi na sabihin. niya. Nasira si Bongbong, si BBM, nasira din yung pamilya nila. Ayun. Oo nga. Imploding ang tawag dyan. It was an implosion. Pagpasabog From within. I mean, you and your brothers also don't see eye to eye, pero hindi naman ganyan, ano? O si Ben. Oh, yan, si yan. Ben lang ba Ayan. O si Ben. Oo. Si Ben Ano? may tama din. Ikaw talaga. Anong tama? Ulitin natin
Ako kasi ang pinaka-highlights natin dyan. Kaya sa thumbnail natin ay Tulpo versus Tulpo. Si Tulpo Tutube at si Tulpo Pogi. O yan, si Tulpo Pogi yan, si Saraulo. O, anong sabi niya kanina? Anong sabi niya? Pero hindi naman ganyan, ano? Si Ben. Si Ben lang ba yun? Si Ben. Oo. Si Ben may tama din yun eh. Oh, may tama ka daw, Ben Anong tama? Tulpo. May tama. May tama sa ano. May May tama, may mali. In other word, in layman's term, or in other colloquial description of what he said, tama. May tama nga naman. Baka minsan tama, minsan mali. Pero in other simple explanation for that, between that two siblings, kasi alam naman natin na may hidwaan dyan. So, ibig sabihin lang yan, malinaw at simple, may tama, may sayad, may pagkasiraulo. It's in your blood. It runs in your veins and arteries. Nasa inyo yan. Nasa dugo nyo yan. May mga tama talaga kayo. Ewan ko ba sa mga tulponatics? Oy, Libayan, banatan mo nga to. Si Attorney Libayon. Libayan o Libayon? Banatan mo to. Pagkakatan mo na naman yan. Scoop mo yan para banatan mo to. Banatan mo kasi gigil ka kay di ba? Kay Rapi Tulpo at yung isa. Yan gamitin mo yan. Arsenal mo na yan. May tama daw si Ben Tulpo. May sayad, may tama si Raulo. Ganon? Oo, may tama. Basta tama. May tama, okay. Hey, but I was really surprised that Ben didn't make it. Because he was really high up in the Tragis yan. Alam mo nyo to? surveys. Do you trust this new machine? May naalala lang the ako. Miro? Actually, we prayed for that na hindi siya manalo. Ano? Ha? Kayo pala may Tatlo kasalanan. naman kami. We prayed for that. Kinausap namin siya. Talagang sinasaniban nata to ng engkanto. Ha? Lumaban sa pagka-senador yung kapatid niya. Ipinalangin niya. Sa ewan kung kanino niya pinanalangin yung para hindi manalo yung kapatid. Ay, anong tawag mo dyan? Hindi naman yan crab mentality. Brothers crab mentality. Kasi kapatid niya pa, pinanalangin niya, sobrang paghihikaos naman na pagpupumilit siguro ay gustong manalong maging senador, maging 3 silang senador dyan para yung mga brand of Cayetano and Rebilla and yung mga nepos dyan o yung mga high dynasties na politiko. Gusto idol nila kaya gustong maging 3 senador. Hayop na yan. May drug addict tayo na presidente. Huwag niyong kakalimutan, may drug addict daw tayong presidente, sabi ni Tatay Digong. Papaalala lang po si Tatay Digong. Kaya, pinanalangin nitong hayop na to, ang kapatid na huwag namang manalo sa pagkasenador. Saan ka nakakita ng kapatid na ganyan? Ben, huwag ka nang tumakbo. Pag nanalo ka, 3 na kayo, napakahiya naman yan. Para namang ito. Dalawa, okay lang yung dalawa, pero 3. Matigas ulo. And he hung on the coattails of Erwin. Diba? So, I don't know. Correct me if I am wrong, yeah? So, ang pagkaka-explain niya dyan, he hung into the, ano yung sabi niya? Tail of Erwin. So, sumabit lang. Kumapit sa buntot ni Erwin, si Ben Tulpo. Hoy, Ben Tulpo. Pakinggan mo yung sinabi ng utol mong Raulo. Kumapit ka lang daw sa buntot ng kapatid mong bunso na si Erwin Tulpo. Ayan, tama na yan. Kasi naubos ang oras na yun, dito umikot lang tayo sa hayop na to. Number 13 siya. Tuwang-tuwa kami. Tuwang-tuwa ako. Ibig sabihin yan, 3 kayo,
tatlo kayong mga tulpo, yung dalawa mong kapatid, ang nanalangin, nagtirik ng kandila, no? Para wag manalo ang isa niyong kapatid na lumalaban noon sa pagkasenador. Unbelievable siblings. Ewan mo, milyon ginastos ang kapatid niyo, pinanalangin niyo, nagtirik kayo ng kandila. I assume na nagtirik kayo ng kandila para wag manalo yung kapatid niyo. Oh God. That's so unacceptable coming from a own brother. Ha? Oh, ito kaya naman, dahil sa galit ng inyong kapatid, na si Bentulpo Tutube, na tinawag mong Tutube, o Dragonfly in English, sinagot ka. At nagbigay ng statement. This could be prior or previous na statement ni Bentulpo, ni Tutube. O, tingnan natin ha. Saan na yun? Ayan, panoorin mo. Interchange lang. Alam niyo ba? Ito naman, Enter Ramon. Nagsulat po sa kanyang, wala naman nagbabasa ata na kanyang social media page. Ayan. Ako po, tutuwirin ko lahat ng bagay na dapat kong tuwirin kung matutuwid ko. Pero present ako po sa inyo. May kasabihan, mas matimbang ang dugo kaysa sa tubig. Okay? O sa salitang Ingles, So, blood is blood is thicker than water. Depende yan. That is a philosophy. Ang kasabihang yan, madalas at minsan mali ang paggamit. Ang kasabihan, blood is thicker than water, ay aplikable lamang kung ikaw ay namumuhay at kumikilos ng tama. Wala kang nasasaktan. Wala kang nasasagasaan na sino man na hindi mo sinasadya. At marunong ka naman mag-apaumanhin kung ikay nagkakamali. Huwag ka nang pahaba-haba pa dyan. Tuloy-tuloy mo na. Bentulpo Tutube. Matino yung pag-iisip. Tama yung mga pinagagawa. Alam yung mga salitang, alam yung terminolohiyang dami mong pag-unawa sa kapwa, sarsuela sa buhay. malawak na pag-unawa at Direksyon mo na lang. mag-unawa, pag-iintindi. Yun ang iyong pag-iisip dapat ng isang taong matino. Tama naman. Lahat naman tayo'y nagkakamali. Wala pong perpekto sa mundo. may tama ka dyan. Nabanggit ako 2 beses ni Senator Marcoleta. Oo. Oh. At yung pagbanggit niya, nagkamali siya doon. Yung tinutukoy mo ng isang hearing. May Napagkamalan nainggit tong ata na, nabanggit yung pangalan instead na si Ramon Tulpo. Sana sa kanya yun. Bentulpo ang sinabi. Pinapunta sa akin. Sinalo Ni ko na. Marcoleta. Ni Paano Senator. kung isang Napakagaling miyembro na ng inyong si pamilya Senator o Marcoleta. utol at medyo may edad pa, tanda pa sa'yo. Asiwa yung mga pinagagawa. Wala sa tama. Wala Wala sa nga. hulog. Tama ka At dyan. ang masahol, nananadya. At Nananadya alam ang kanyang talaga. ginagawa. Ginagawa niya para makatawag ng pansin, mambuisit, manginis doon sa mga taong kanyang tumpak. iniinis. You hit the nail on Meron the akong head. ganyan sa taong pag ako kinante, pero may mga oras mo lang gagamitin yan. Huwag yung lagi-lagi. Bakit Ang naman? ibig kong sabihin, sabihin na natin, miyembro ng pamilya mo yan, ate mo man yan, o kuya mo man yan, na pareho medyo asiwa. Wala na sa tama. Sino ang tatayo? Sino ang maglalagay sa kanya sa tama? Sino ang magsasabi sa kanya? Sino magtuturo sa kanya? Ikaw. Nakakatanda nga eh. Anak ng puto. Di ako. Sino? Ng put. Yung tinawag Si tatay na niyang lang ang tutubi. magmura, hindi ako. Si Ben Hindi po Tulfo. ako nagmumura, si Ako tatay yun. magmemensahe. Nahihiya na po kami. Ay, nakakahiya Kahit talaga yung dalawang senador, utol mong hiraulong yun. nahihirapan sila dahil Sa mismong kapwa bunganga senador, mo binabanatan naglangaling. niya. Hindi na sa trabaho, personal Ikaw ba na. naman ay pagdasal na hindi Gusto niya manalo maging sa relevant. pagkasenador? Para maging relevant, destructive na, paninira na, attack dito. That is destruction on the road to perdition. Kaya ako naninindigan. Isa talaga sa ayos tumindig ka. ko,
Ay, ayos mo yun, ha? Isasaayos ko ang tama. Hindi ako magkukonsente. Sige nga. Makinig ka. Sige nga. Ramon. Oo, sige nga. Nakakasakit ka na. Hindi sa Oo, amin. i-touch mo nga yung Nahihiya tenga. ibang Oo, mga sige nga. putol mo sa Senado. Oo, hawakan mo ang tenga. Oo, Nahihiya yung ilong. Yung iba, kasi kuminsan, yung dinadala mong apelyido, Parang yung mga bata nun. sama-sama Hawakan mo yung dahil ilong. doon sa Oo, pinagagawa mo. Paalala ko lang sa iyo. Paalala ko sa iyo. Sino ang umakay sa iyo, ilapit, kalad ka rin ka, bit-bitin ka sa isang Oo, organisasyon? nanunumbat na. Si Na Utol, sinaktan mo, nanunumbat. pinaglaruan mo, ininsulto mo noon sa Tama Paulo ba yung Inquirer manumbat ka? para kumbinsihin ka Eh, na syempre, humingi ikaw ka ba ng na tawad dahil ipagdasal ka ng mali tatlo mong ang kapatid na ginawa hindi mo? ka mananalo sa Noon pagkasenador? yun. Nakalimutan mo na ba? Pinagkaisahan Sino ang ka. salba sa'yo? Yung organisasyon na wala namang ginawa Pinagkaisahan sa'yo. ka ng Hindi ka mga naman siblings kaanin. mo. Hindi mo Hayop naman ka. naiintindihan kung paano ang Hindi, kalang hayop to. struktura May papakita ko bilang sa'yo mamaya. organisasyon Bakit tayo or to? simbahan, iba yung kalang prinsipyo, doktrina na ginagalang ng mga miyembro, pero binabalahura mo ng panahong yon. Binabalik ko lang. The past Wala, does hindi not na natin equal the kayang present, tapusin and I yung will ano, give you a space and time to straighten up. Yung mga Or topic get shipped natin na out. nabanggit ko po kanina, Ginigising kita. pagpatuloy po natin yan Pinupukaw mamaya sa isang vlog ko ulit. Yung kapatid na tinawag mong, kapatid mo, utol mo, tinawag mong tutubi. Wala namang masama kung mukha akong tutubi. Okay lang naman sa akin. Baka nakalimutan mo. Buti nga, Mukha pinatawad kang ka ang ng tutubi. organisasyon na yan. Ba't ka kasi laging nakashade? Buti ba't nga, ka- kasi tanggalin mo nga yung ano mo. Siguro, hanggang ngayon siguro, Ba't anong baka tinatago mo naglilikas dyan? ka pa ng matatabang malilimig na rehas sa loob ng selda. Paano May mo sore eyes ka? malulusutan yun? Mula apari hanggang hulo, katakot-takot na. Oh, kirat ka ba? Somon ang ginawa sa Idol sa'yo. sandamakmak. Kasi yung alam kong kirat na laging Ngayon, nakashade, si ano yun eh. Bilang kapatid mo Si that Randy time, Santiago ba nakikita yun? ko naman ang konsumido ka sa Ayun, may nangyari rason. sa'yo. So, Pero kung ikaw papugi ka lang, naawa ako, bilang isang kapatid, nakababata Baka mo, sabi ko ay sa'yo, sige, tatayo ako para may tuwiran sore eyes natin ka. to. Umamin ka lang ng may pagkakamali. gingivitis Hindi ka. ng sorry. Kasi, mag-eye drops ka na lang. Mapayo ko sa'yo. Una, matigas ang ulo mo eh. Kinumbinsi kita. Hindi, ikaw nagkasala eh. Ba't ako hingi ng sorry? Tamang ginawa ko. Tandaan mo to? Hindi. Pag mali ka, sasabihin ko sa'yo, kahit nakababatang kapatid mo ako, itutuwid kita. Ay, hindi po ito Kung feeling mo, Ramon, hindi na po ikay ito pogi, alcoholic nothing drink, will ha? take that Baka away isipin from you. nyo, Hands umiinom down, ako pogi habang ka sa mga nagbablog. chicks mo. Kung may natitira It's pa. a Genja beer. Kung may natira pa, hati kayo ni James S. Raul. Sino yan? Mga cameraman ko. It's a Kasi nainggit non-alcoholic sa'yo eh. drink. So, okay Ngayon, lang. umayos Kasi ka. malamig na dito. Umayos ka, Ramon. Umayos ka nga, Inumpisahan Ramon. mo, Ramon. Oh. Tatapusin ko yan. Tapusin mo nga. Now, mabuti pa, tumigil Diyos. ka na. Yung nangyari po kay Napoles, the Napoles scam, the Ay, 10 yan na. billion Napoles Kasi, scam. ano Alam niyo na naman yan po eh. natin. Eh, Mapolis na itong pinagsasabi ng hayop na to. O ito kasing taong mamang to, maliban sa laging nakasuot ng shade to, kahit gabi, I assume na may problema sa mata to. Baka sobrang liwanag ng mata niya. O baka may sore eyes nga to. O baka may ewan ko. Ewan natin. Ewan ko, sa palagay nyo, hulaan nyo kung bakit ay nakashade lagi ito. Hindi nagpapalit. Eh tayo, nakasalamin tayo kasi protection to sa UV ultraviolet ray o yung blue light ng screen para kahit paano hindi tayo maapektuhan yung mata natin. So ito, tinawag na tutubi ng kapatid. And then, pinanalangin na hindi na manalo sa pagkasenador ng last 2022 election. Hindi lang isang kapatid ang nanalangin, 3 daw po sila. Yung magkapatid na tulpo. Yung 2 senador dyan ngayon na senatong. Kaya naman pala hindi nanalo to. Ikaw ba naman ay mantakin mo nagmaniklohod sa ewan kong isang kumbento. I'm only assuming sa mapaglaro kong isipan. Kasi sinabi niya na nagdasal. O baka pumunta sa simbahan, nagtirik ng kandila, naglakad ng paluhod para hindi manalo ang kanilang kapatid. Kasi kinakahiya ni si Raulo Montulpo na pag nanalo daw to, ikakahiya niya. That's another description how I
I explained yung statement niya kanina. So kaya, hindi nga nanalo. And then, ito naman, isido mo namang hindi magagalit. So kaya, sinumbatan na. At kung ano-ano bang sinasabi, ay manahimik na lang daw siya. Umayos ka daw, Montulpo. Yan ang sabi ng utol mong tutubi. Umayos ka daw, Montulpo. Marami rin po O, punta tayo dito. Ito kasi, kaya ako sinasabing hayop to. O, kung hindi nyo pa napanood yung isang kong vlog, panoorin nyo dun. And then yung shorts na ginamit ko, short clip, na tinawag, inatake, he's on attack mode. Inatake niya si BP Sara. Tinawag niyang tululaway. Isipin mo yan. Tululaway daw, atat na atat si BP Sarang maging presidente. O, yan. Panoorin po natin. Sino mga nasisiyahan? Yung mga taong nasisiyahan, sila yung mga sinasabi nating mga vlogger Oo. dahil content si Saldi. Oh, yan. Generalize niya na. Yung mga vlogger daw na tulad natin, that includes Banat Bay, Coach Oli, si Boss Dada, si Jojo, at si Attorney Vic, at yung mga magagaling na DDS na kumukuha nga ng content na yun. At kasama na rin po ako doon, pero ako hindi ako kapares lang ganun kasikat dahil wala po ako isang simpleng vlogger lang na sumisigaw para ilabas ang ating hinaing. Okay? So hindi po tayo kapares nila. Generalize lang itong hayop na tutubing Hindi to. mahalaga kung totoo. Na yung mga vlogger ang nagpapakalat ng ganun. Nagpapakalat na ay para bang gutom na gutom daw sa mga ganyang content. Na pinapagulo, ginugulo yung sistema. O kasinungalingan, basta tuloy-tuloy ang daloy ng streaming ng kanyang mga pinagsasabi at para doon sa mga ginagawang content, tuloy-tuloy din ang kinikita nila sa pamamagitan ng streaming or live streaming or iba naman, content. Uulitin ko po hindi po ito alcoholic drink. It's a ginger beer. Ano to? Parang herbal drink para panlaban sa lamig. Tingnan mo, susuriin mo ang laman ng kalang pinagsasabi. 10-5 mga komentaryo. On the side, masaya yung mga nagdi-destabilize na nagtatago pero nagpapalakpak. Go, 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 Saldi. Ang gusto nila mangyari. Nag-aantay sila magkagulo at para magkaroon ng palit administrasyon sa pamamagitan ng pagpasa ng posesyon doon sa number 2. Number 2. Na nag-aantay lang na tululaway na siya magiging number 1. At yung mga trolls nagdarasal, tirik ng kandila, na may sakatuparan ng... Nasa attack mode to. Ito si Bento Tubitolpo. Inaatake niya si BP Sara na tululaway daw. Imposible ka, manood ka nga ng maayos. And then analisahin mo yung pinanood mo. Panoorin mo yung portion niya kung sa pag-interview kay BP Sara at sinagot niya yung tanong. Kaya niya lang sinagot yung tanong na yon. Panoorin mo kasi panoorin mo yung buo. Huwag lang yung splice. Huwag lang yung bahagya para maintindihan mo, Bento Tubitolpo. Ang sagot ni BP Sara para lang sa kalaman ng lahat. Sinagot niya yung tanong na yon ng isang interviewer na it's a default. Ibig sabihin, automatic yan. Na kapag bumaba yung isang... Sino yan? Sorry. Isang presidente, mamatay, nawa, yung si hari nawa. Yung umingiwi. Para magkaroon ng pagbabago. It's a default na papalitan ng vice-presidente. Yun. Yun ang simpleng explanation doon. Hindi siya ibig sabihin atat na atat. Hindi ibig sabihin naglalaway. Dahil kung naglalaway at atat po siya, for your information, Bento Tubitolpo. Di sana hindi niya nagpaubaya tulad nga ng sinabi ng utol mong si Raulong kapatid na nag-slide down yan si
BP Sara dahil pinag-usapan ng kang Amy Marcos na ang kapatid niyang Niwe ang lumaban sa pagkapresidente. Kung atat yan si BP Sara noon, hindi sana yan pumayag dahil alam ng taong bayan, alam naming lahat na landslide ang mangyayari noon dahil maraming boboto sa kanya. Yun ang malinaw dyan. Hindi mo ba yan naintindihan? Isaksak mo po yan sa ulo ng tutubing ulo mo ng tutubi. Oh, di ba? Kalang inasam-asam. Number 2, magiging number 1. Hand it over to me. Become a number 1. Nagpahayag na siya sa media. I am ready. Kaya itong naging pahayag niya, there's no reason about my readiness. I presented myself to you when I was a candidate for vice president with the understanding that I'm the first in line in succession. Holy cow! Holy tulingan! Holy dilis! Holy! Gago. Anong pinakasarap dyan sa tal? Tawilis! Mga boss, back to Saldi. Wala ka ring tawag nito? Ito yung mga sinasabi ni Pangulong Duterte. Yung mga kunya-kunyarian, crusader daw na mga manunulat, newscaster, yung mga nagpapahayag ng katotohanan, crusader daw. Itong mga hayop na ganito, tulad nito, ito yung nagkukunwari na crusader para magpakapal ng presyo. Ano yung presyong yun? Malay mo, kayo nang sumagot. Oo. Yung presyong ibinibigay. Ganun yun, para atakihin mo ng atakihin yung kumampi ka dyan sa kumampi ka para mapansin ka. And then, ibig sabihin nun, pepresyohan siya. Ang sarap. Di ba? Ang sarap talaga pag makapal na at malaki na yung presyo. I don't know about that kasi I haven't tried that. I haven't experienced that kind of thing. So, ganyan lang yan. Dahil siguro ilutong-luto ng pag-intindi nyo sa mga sinabi natin tungkol sa dalawang magkapatid na si Raulong to. Putulin na natin yung topic dyan. Dahil ito'y hindi dapat pag-aksayan ng panahon to dahil mga nagpapapansin lang tong tulpo siblings na to. Lalong-lalo na yung mga nasa Senado. O kaya kayong mga libayan, banatan mo nga to. O araw-arawin mo na ulito. Di ba inaaraw-araw mo to dahil gigil na gigil ka sa mga tulpo. Ito, bakbakan mo to. Punta tayo sa isa. Ano ba yung isa nating topic? Ito si Pork Barrel Kings. With S. Plural. Ito na ang mga bagong Pork Barrel Kings. Mag-iilang oras na ba tayo sa pagdidiscourse ng awa dito? Pagpasensyahan nyo na po dahil napapasarap ang ating mentuhan sa siblings na yun. So ito naman, ang tinaguri ang Pork Barrel Kings. Walang iba kundi si Sandro, ang anak ng Niwe, at ang apo ng diktador. Walang iba kundi si Sandro. Nakalimutan ko kasi yung kamukha nitong artistang yung babaeng nagpa-transform into a man. Ang ganda pa naman ng boses noon. Ewan ko ba? Yan talagang pera. Nagagawa ng pera sa tao. Panoorin po natin yan. Umabot sa 30 bilyong piso ang tinatawag na allocables ni na presidential son Sandro Marcos at former House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa PCIJ, ito raw ang bagong muka ng pork barrel at ang dalawa ang ibig mo po bang sabihin Pinky? Si Pinky Wib. Ito ang bagong muka ng pork barrel. Ang mukha ito, hindi na kailangan si Tambalusulos, hindi na kailangan mukhang baboy. Magmukhang pork. Si pwede pa konti. Batang pork lang to eh. Ito mukhang veteranong pork na to. Alam niyo po, mga babayan, mga tinig. Kahit na anong gawin nilang pagkukublay dyan sa pangungulimbat nila,
Kahit nasawagin pa nila yan na AEC, sakap, at kung ano-ano pang mga abuloy, mga acronyms na gagamit nila para ikubli nila yung kaparaanan nilang mangulimbat. Ha? Kahit na make-upan nyo pa, lagyan nyo ng bleng-bleng sa ang isang baboy, baboy pa rin yan. Baboy at baboy ang kakalabasan niyan. O yan na nga, tawag mo doon? Na tinagurian na kayong mga bagong mukha ng kababuyan. Ayoko ng baboy. Puro kayo baboy eh. Other than ang baboy ay sobrang pati. Masama sa ano yan, pag nasobran ka. O ilang tikim-tikim. Yung sinasabi ng iba, ay paminsan-minsan lang naman. Ay gaano ba kadalas yung minsan? O pag kumain ka ng baboy, ito, para sa kalusugan. Kumain kayo ng baboy mamaya, and then kumain na naman kayo ng baboy by next week. Kumain na naman kayo by the next following weeks or next month. Maiipon yung fats yun. At doon yun babara sa mga veins and arteries nyo. At yun, pagkaya ang baboy, taba ng baboy, ay subukan yung ilagay yan sa fridge. Ay yung parang akala mo yung kandila na namuo sa ibabaw. Ayun, imagine nyo po yun na yun ang babara sa mga ugat-ugat nyo sa katawan. Di ba? At sabunin nyo nga yan, pag hinuhugasan nyo na, ilagay nyo pa sa dishwasher. Kung may dishwasher kayo, madaling matanggal. Pero pagka hinugasan nyo manually, ang hirap tanggalin ng fats. Isipin nyo kung nasa loob na ng katawan nyo, mas mahirap tanggalin yan. Ha? Di ba tama? O balik tayo dito, napunta na tayo sa kalusugan. Pork Barrel Kings. May sagot naman ang Malacanang dito. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. May tiwala ang Pangulo sa anak niyang si House Majority Leader Sandro Marcos na kaya nitong tugunan ang mga kwestiyon laban sa kanyang allocable projects sa 1st District ng Ilocos Norte. Ang bata mong nabulok, sir. Sa DPWH Ay, hindi ka na dapat tawaging sir. ng automatic funds Honorable. sa ahensya Ay, hindi. para pondohan ang mga infrastructure project Anong na tawag nakatuon dapat sa dito? social development. Sa isang report ng mambubutas. Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ, napag-alaman na top 1 and 2 sa listahan na may pinakamalaking allocables si Congressman Sandro at si presidential cousin and late 1st District Representative Ang tindi mo. Martin Romualdez. Ayon sa Ang tindi nyo. PCIJ, sa 1.2 trillion peso allocables mula 2023 hanggang 2025, 15.8 billion pesos ang napunta Goodness kay me. Congressman Sandro at 14.4 billion pesos naman kay Congressman Martin. Alam naman po ng Pangulo Oo. na Tangina. alam ni Congressman Sandro Marcos Sus, ang Ginoo. kanyang ginagawa at alam niya po Anak ng kung putang paano ina. ito sasagutin. Nagsimula ang pag-usbong ng allocables noong 2023 sa ilalim ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa pamamagitan ng tinatawag na BBM Parametric Formula o Baseline, Balanced, and Managed Formula na tanging si former DPWH Undersecretary Catalina Cabral lang daw ang nakakaintindi. Ipinapasok ang mga allocable sa National Expenditure Program o President's Budget. Kung bakit nanunuot mula sa District Engineer hanggang sa pinakamataas na pwesto sa DPWH ang issue sa allocable, nagmumula kasi ang BBM Parametric Formula sa mga District Engineer. Sila ang magbibigay ng listahan sa mga kongresista ng allocable projects na sasapat sa ceiling fund per district. Mamimili ngayon ang kongresista kung ano-anong proyekto ang maisasama sa pinal na listahan ng kanyang allocable. Pagkatapos, nasa kamay na ni former Yusek Cabral ang bola Yan, kung yung magkano mga at anong projects kawatan ang dyan, no? i-endorse Yung mga ng mukhang yan. DPWH at ng Budget Department. Ayon yan kay dating DPWH Yan. Yusek Roberto Bernardo na hindi rin daw alam kung paano nangyayari ang computation ng allocable. Kapansin-pansin Hindi ba kasi gumawa ng made o modified formulation yun si Cabral. Kung sa panoorin yung isa kong vlog, nandun yun. Excuse me po. Gumawa po yan si Cabral, yung Cathy Cabral na yan, ng sarili niyang formulation para sa katuparan yung kanilang mga planong pangungulimbat.
Din Kaya sa hindi niya PCIJ malaman. report ang analysis nito na sa kabila ng trillion peso allocables ng magkamag-anak na kongresista, wala ni isa sa allocable ng Duterte allied lawmakers na sina Congressman Paulo Duterte, Isidro Ungab, Pantaleon Alvarez at Kaimer Olaso ang napasa sa 2025 Kaya lang baka kasi isipin nyo umiinom ako. Hindi po ako umiinom ng alcoholic drink. It's a ginger beer. No? It's a non-alcoholic drink. Baka isipin nyo ay bad influence ako sa mga vlogger. No. Pang against cold lang po yan. Luya. Yan po ang ating iniinom. Kasi napapaus na po tayo. Ubusan na tayo ng ano. So yan ang pinakita ko sa inyo na dalawang magpinsan o uncle niya at ang nephew niya na kawatan na tinaguran na ngayong Pork Barrel Kings. Apo ng diktador, anak ng ngiwing adik na mambubudol na kurakot, like father, like son, like son, like grandson, like father. Yan ang bago ngayon. And they are all the same corrupt. Yan ang malinaw pa sa malinaw sa sikat ng araw. So, ano pa bang asahan natin sa mga apelyidong yan? Isinukan nyo na kasi, ibinuto nyo uli. Kinain nyo uli. Yan, ninanamnam tuloy natin ng pait, ang dilubyong dala ng mga Marcos na yan. Hindi naman natin masisisi yung iba dahil sila ay talagang naturally born ob siguro. O talagang, ewan ko kung talagang sinasanto Panginoon nila ang mga Marcos. Mahirap tanggapin pero marami pa rin naniniwala dyan. Meron nga akong nasa liksik na yung, pinakita ko rin yun sa kaibigan nating si Vincent Lacali ba yun? Yung isang vlogger. Sorry yan, nakalimutan. Isinare ko yun sa kanya. Nakita ko, nahalungkat ko yun sa kaban ng mga media. Ito palang Marcos na to, sa sobrang pagka-obsess at pagka-baliw ng mga loyalista niya, ay nagbuo sila ng talagang kulto. Mismong kulto. Pinagdadasalan yung mukha ni Senyor Marcos, Ferdinand Marcos, nagdadasal, nagnonobena, nagkakantahan. Ipapakita ko po yun sa susunod kong pagbablog. O baka yun lang ang topic natin sa susunod natin. Unfortunately, hindi na natin matatapos yung mga sinabi kong other topic. Kasi ubos na ang ating oras. Inabot na tayo ng siyam-siyam. Pagpasensya nyo na po. Binigyo ko yung aking tawag mo dyan? Isipin mo, may brain pag na naman tayo. Wag po kasi kayong inom ng ginger kasi nakakapag-brain pag to. Hanggang dito na lang po uli ang ating pag-uusap diskurso. So, susunod na lang. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, ay mabuti nyo po sana humingi ako ng pabor. Kunting lambing. Pansinin nyo po itong si aking alagang parrot. Ay galing pa po yan sa Colombia kung saan ako'y nanood kay Gordon Ramsay para tingnan yung proseso ng paggawa daw ng sinisinghot ni Bongbong Marcos. Kung hindi nyo po napanood yan, panoorin nyo po dun sa isa kong vlog. Marami po kayong matututunan kung bakit at paano at kahindik-hindik yung mga ingredient sangkap sa paggawa ng Coca-Cola o cocaine na sinisinghot ng inyong mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Hanggang dito lang po at sa uulitin, ito po si Shong. Mag-ingat po tayong lahat. At tayo po yayao na. Okay? Salamat po.